Hello guys, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Shoutout natin si Ate Juan. Ayan, shoutout pala kay... Ikaw na mag-shoutout? Ikaw. Shoutout pala kay Ate Juan dyan sa Thailand, sa Soy 99. Landlady namin, nung una namin pumunta sa Thailand. The best ka talaga, walang katulad. Yeah, the best yun, yung landlady namin doon. Di ko alam kung nandun pa yun ngayon. Ayan, shoutout, ingat ka lagi dyan. Si Madam Joanne dyan sa Thailand. Ayan, for today's video guys, mag-ano lang kami about sa compare lang, tatanungin natin si Idol kung anong pagkakaiba ng Middle East, kasi marami din Middle East na pupunta ng Macau. And then pagkakaiba ng Middle East tsaka Macau, ano ba para sa kanya, anong pinakamagandang place na pagtrabahuan ng isang OFW. Ayan. Kasi galing Middle East to. Saan ano ka nun pala? Saan Middle East? Saan ano ka nun? Saan ka sa Middle East nun nagtrabaho dati? Dubai. Yan. Sa Dubai siya dati, and then nag-cross country siya papuntang Macau. And tatanungin natin kung pasok ba sa niya, best place ang Macau. Kung sa sinasabi lang kung pasok, Oo. swak na swak talaga. Kayo, kung alam nyo lang, mga ibang bansa kayo, piliin nyo na yung Macau. Kung siyempre Macau talaga, kung sa sahod mas mataas yung Macau, di ba? Kung sa sahod naman basihan natin yung sa sahod. Kung sa mas malaki naman yung sa Dubai, sa UAE, malaki naman kaysa Kaso ang problema dito, ang naman magaganda naman sa Macau, yung overtime mo with pay talaga. Binabayaran talaga yung with pay. Yung overtime mo. Hindi katulad sa Dubai na walang overtime talaga. 8 hours lang kayo. Ay ganun, hindi walang doon, walang parang example, nag-extend ka ng 1 oras, hindi babayaran yun. Depende. Kasi dito sa Macau is, di ba, binabayaran yung overtime. Paano pre pag sumobra ka, hindi babayaran yun? Kahit, for example, nagka-emergency na overtime ka. Hindi kasi sa amin naman kasi wala hindi naman binabayaran. Sakto naman, bawi na sa next mo naman na duty, bawi ka na lang, bawi mo sa oras mo naman. Depende siguro sa ibang company, pero ang doon kasi parang hindi naman uso yung overtime doon. Hindi katulad dito talaga na overtime yung patayan dito, overtime talaga. Pero at least pagdating ng sahod mo, Makikita mo. Oo. Ang lakas mo sa San Malo pag malaki yung sahod mo. Yan sinasabi ko eh. Pagka sa naman, 'di ba, sa sahod mas okay dito sa Macau yung sahod. Pag-usapan naman natin yung cost of living doon, yung parang uupa ka ng bahay. Saan mas pabor sa'yo? Macau ba o Dubai? Siyempre, mas pabor ako dito sa Macau kasi mas mura dito. Doon sa Dubai, sobrang mahal. Ang liit lang kung magkuha ka ng solo, maging solo ka sa isang kwarto, sa isang room, hindi ka mag-bed space, yung hindi bed space. Mag-solo ka. Mas malaki pa yung CR, dito, yung paliguan dito, yung CR, mas malaki pa eh. Mas malaki pa dito. Yung kukunin mo doon na kwarto na mag-solo ka. Yung tawag na loop type. Isipin mo 1.6. Ay, mahal pre, 1.6. Oo. Tapos ang liit lang dito. Ang liit lang sa taas ka matulog. Kung dalawa kayo, maghati kayo, sa baba yung isa matutulog, yung katabi mo, yung mga gamit nyo. Kaso nga lang masikip nila, no? Oh, masikip talaga. Kasi natutulog ka nga, yung mga gamit mo sa tabi mo. 1.6. Magkano yung sahod mo? Magsahod ka ng 2.5. Magkano sa'yo na maiwan? 900. Paano padala sa Wala na pag ganun. Wala na. Kaya nga, mas maganda sa Dubai pag nakakuha ka ng pre-accommodation. Yun talaga yung abangan mo. Kasi ako dati pre doon, nag-apply kasi ako, naman yun, Abu Dhabi, security. Yung monthly ko doon is, 2-4 dirhams. Tapos, libre ng bahay. Kasi anong pagkain, hindi libre. Kami na noon, yung bahay lang libre. Mas okay naman yun kasi sa inyo yung lahat, gastusin. Sa bagay, mura lang naman pagkain doon, ano? Mura pagkain doon. Ang pagkain naman okay. Ang lang talaga yung tinatawag na sobrang mahal doon, yung bahay naman kasi. Bahay lang talagang mahal doon. Isipin mo yun pre, 900 na lang matitira. 900. Isipin mo 900, magkano lang.
padala mo pa sa Pinas, sa pamilya mo. Siyempre, may budget ka rin dapat. Oo, siyempre may budget ka eh. Sinong tao hindi mabubuhay sa mundo kung walang budget? Trabaho ka. Walang pagkain man lang kahit man lang pang isang linggo lang na survive Mayroon na ibang isang linggo. Bili ka ng sardinas Paano doon pre yung sa mga bills naman sa Middle East? Anong pagkakaiba ng dito tsaka sa Pre na lahat. Nandun na yung 1.6 na yun is free na lahat yun, yung bills, wifi. Wifi, tubig at saka yung kuryente mo, okay na yun. Ay, na pala yun, fix na pala yun. Fix na yun, titira ka na lang talaga. Dito naman kasi sa Macau, di ba, hindi fix yun. Iba lang yung bahay, iba lang yung kuryente, tubig, wifi, gano'n. Magkano man lang dito yung binabayaran mo na tubig at saka yung kuryente dito sa Macau. Mura naman. At saka isa pa talaga yung pinakamaganda dito kasi malapit lang talaga. Ayun yung kagandahan dito sa Macau. Malapit lang. Anytime pwede ka umuwi. Isipin mo, pag doon ka sa part ng Dubai, isipin mo 9 hours, 8 hours yung biyahe mo sa eroplano papuntang Maynila. Dito, ilang lang 45 minutes lang 45 minutes lang ang Macau Manila. Isipin mo ang lapit lang, di ba? Tsaka kung may pamilya ka pwede mo dalhin dito, di ba? Yun lang, kahit bago ka lang makuha mo talaga yung pamilya mo basta may blue card na may trabaho na. Sa Dubai naman ngayon iba naman daw sabi ng kapatid ko, iba naman yung patakaran doon. Hindi na daw yung mag-tourist dapat may pira ka talaga na sumani ka na. Paano pre yung kumbaga kung i-compare mo sa paghahanap ng trabaho sa Dubai tsaka dito, saan ba mas mabilis makahanap? Sa Dubai ba o dito? Kung sa bilis sa naman, ang sa Dubai naman kasi, ang naman sa Dubai, hindi yung katulad dito na sobrang higpit. Sa Dubai kasi pwede ka maglakad-lakad doon, mag-apply ka. Pero ganun din, bawal din talaga yung mag-apply ka na tourist, as in tourist ka. Pero hindi yung sabi na katulad dito sa Macau kasi daming red cap talaga talaga yung higpit. Huli talaga ka. Yun ang pinagkaiba lang talaga. Mahirap talaga dito sa kasi lalo na sinakyan ng kapwa natin Pilipino na mga Sa bagay dito naman kasi sa Macau, ang daming mga dito, mga Pilipino din na nangi-scam, di ba? Doon sa Dubai, meron bang gano'n na mga scammer din na mga kapwa din Pilipino? Siguro mayroon naman pero hindi masyadong Hindi mo na-encounter na yun? Hindi, kaysa dito talaga kahit saan na lang dito na naglalabasan na lang talaga sila dito. Dami talaga. Ginawa. Dito naman kasi sa Macau, lahat na pinasok na nila yung alam nilang pagkakakitaan, di ba? Sa Dubai nung that time nung nandun ka is solo ka nun o may mga kasama ka rin nun? Mga kapatid ko, nandun yung ate ko sa kasama ko sa bahay nung una, pero nung time na na ako, lumipat na ako sa Albarcia kasi malayo na, may panggabi na ako napasok. Yun lang, wala nang walang time na gala-gala more o Pag tuwing linggo lang magkasama kami. Sa sa requirements naman nung nag-apply ka doon sa Dubai tsaka dito, anong mas maganda? Marami bang requirements sa Dubai o dito sa Macau? Saan mas maraming requirements? Dito sa Macau. Kasi doon kasi pag ka lang sabihan ka lang ng pagpasa mo ng resume, pag na-okay ka, pag natanggap ka, sabihan ka lang na magre-report ka ng ganyan kasi habang nagtatrabaho ka, i-process namin yung papers mo, ganun lang, wala na nang ibang hinahanap kundi yung mo na lang, yung details mo. Hindi katulad dito na may hinahanap pa birthday ng magulang mo, ganun, di ba? Tapos magbayad ka pa ng placement fee ngayon, isipin mo nasa 24 yung cleaners. Swerte mo pag makahanap. Sa di ba sa mas maraming requirements dito, di ba? Sa Dubai may placement din ba? Parang wala naman yung placement fee doon sa Dubai. Parang doon kasi parang hindi uso dito lang yan. Hindi uso doon. Dito talaga kasi nagpauso dito kapwa natin Alam nyo guys, dito sa Macau wala talaga placement dati. Nagkaroon lang yan ng placement nung nagkaroon ng isang agency lang yun nag-umpisa dati. Nagkaroon sila ng assistant na Pilipino, and di ba sa Pilipinas may mga placement. Yung siraulo ng Pilipino na yun, ginaya niya yung sa Pilipinas na may mga placement agency. Nagsuggest siya doon sa amo niya. Siyempre gusto rin ng amo niya magkapera, and then yun, ginawa niya yun, and then nagayahan na yung ibang agency dito na din ng placement.
Kaya hanggang ngayon, gano'n na. Tapos palakihan na kasi, siyempre, yung mga Pilipino, yung mga agent dito kuno sa mga agency, is ayaw malamangan. 8,000 na ngayon sa agency, gusto niya 10, hindi lalabas 18. 'Di ba? Ayaw magpalamang. Anong masasabi mo sa mga Pilipino dito na agent kuno? Agent. Okay naman yung mga agent na totoo talaga, yung tumutulong sa kapwa natin. Saludo kami dyan. Pero yung nagpapa-agent lang, maawa naman kayo sa kapwa nyo, nagpupunta dito para maganap, hindi yung pirahan nyo kagad. Papasukin nyo muna, tulungan nyo papasok sa trabaho. Pag nakapasok, yung unang sahod, ibigay sa inyo. Kasi, lagi kong sinasuggest sa kanila na huwag titingin dyan sa Baykobo kasi sinasabi ko kasi sa kanila, scam yan. Anong masasabi mo sa mga post-post dyan sa social media about sa trabaho? Ano sa tingin mo? Anong masasabi mo at anong masasuggest mo sa kanila? Meron naman talaga na nakilala ko siyempre na may nakita naman ako nagpo-post na totoo talaga. Pero halos talaga diyan kumukuha lang ng viewers . Kumukuha lang tapos mga scam talaga. Scammer talaga. Sasuggest mo ba na magtingin sila diyan anong masasabi mo? Anong ipapayo mo sa kanila sa mga mandarigma dito sa Macau? Siyempre, suggest ko talaga titingin sila kasi diyan minsan hindi natin maiwasan na diyan pala yung tadhana na makapagtrabaho. Siyempre, pero wag lang magtiwala kaagad. Paano kung sample mayroon na doon tapos manghingi agad? Anong masasuggest mo? Kasi mostly ganun 99% yung maghihingi agad wala pang sinabing na sureball na trabaho. Magbibigay ba sila agad o ano? Bisa experience mo, ano bang may sa mga, siyempre may mga scam dito. Bisa experience mo, anong may sasuggest mo sa kanila, anong may papayo mo? Kasi siyempre, ang dami ngayon dyan na mga bago na mga anga-anga dito sa Macau na walang alam. Anong masasabi mo sa kanila? Masasabi ko yung, katulad sa nangyari sa atin, tangina. Magpapalain na palang hingian ka ng 5,000. Shout out pala sa iyo dyan, ate, kung buhay ka pa, kung nasaan ka man ngayon. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Magpapalain na palang, hindi pa nga sigurado kung saan yung quota lalabas na agency. 5K na kaagad. Ano ka? Kasi guys, dati, may kontakto na trabaho na agad yun, di ba? Mag-ready na kami ng requirements. And then meet up na nung gabi kasi bibigay sa kanya. Agent daw yon sa isang agency. Walang sinabi kung anong hawak niyang... Tatlong agency yun. Pero hindi na natin pagsabi kung anong agency. Pero makikita nyo yung babae dyan palagi nasa fountain. Nagiinuman. Nagsasayaw-sayaw yan. May edad na naman. Pero tinatawag na nandyan pa yung kasiksihan niya at kagagandahan niya. Hindi maraming yan. Mapapalapit na mga boylet. Marami talaga. Kahit ikaw, hanga ka talaga sa kanya. Pero kaso lang talaga. Sipyat niya kasi. Pira ka agad. Line up pa lang. Kasi yung sa atin kasi naman nun, wala kasi tayong alam na mayroon palang ganon. Di ba? Na may pera na agad. Kasi sinabi niya lang that time is, kaya nasabi natin na legit yun kasi kinuha ng mga requirements na, ano ba yung mga requirements natin nun? Siyempre, di ba nag-apply tayo sa Ultay pa nun? Tayo kabang-kaba na kasi malapit na yung matapos yung visa natin. Kaya minisage ko siya kasi nakuha ko yung contact niya matutulong daw din sa kapwa minisage pagkatapos na sumagot din na mamayang gabi magkita tayo sa ganitong park sa Pacacao yun pre. Pacacao na park. Shout out pala dyan. Pacacao na park. Doon daw magkikita. Ihanda yung mga requirements ng birthday ng magulang mo. May bills pa yun. Address, lahat. Pero hindi niya nabanggit yung about sa cash. May ano pa yun, may whole body picture pa yun, ano? Whole body, nagpa-picture. Tapos hindi niya, sinabi. Parang legit talaga na, parang legit, ano? Maniwala ka talaga kasi walang money involved. Wala. Pero ang problema, pagdating doon sa dilim. Doon yung money involved na. Doon na nagsabi. Hindi niya. Doon na sa dilim yung money. Hindi ko ako naman, paanga-anga naman kasi first timer dito sa Macau, anga-anga. Ate, nandito na yung yung requirements ko, kompleto na to. Ay, sinagot ka pa naman. Hindi ko pa yan matatanggap kasi dapat may doon na 5K bago ko tanggapin. Ano ba
kalokohan. Ano Doon na tayo matras nun. Doon na tayo matras. Oo, doon na. Pagkatapos, mabuti doon sa, kabayan na lalaki yung lasing. Nagsabi, legit, yan, baka scammer ka. Doon, hindi nakapagsagot. Totoo din pala. Ano na yun? Kasi di siya makapagsalita eh. Diba? Yan guys, pag ganun, may mga money involved agad, mag-isip na kayo. Diba? Huwag niyong basta-basta kayo magbibigay agad. Masayang yung pera nyo na naitabi na para sa legit sana yun, napunta sa scammer. Diba? Pira na. Pera na, naging ano pa? Bato. O, naging scam pa. Sila pa naging masaya sa, nagpasarap sa pera nyo. Yan. Yan yung mahirap dito sa Macau. May isa pala akong sasabihin. Sinasataw ko yung sa malapit sa San Malo nakatira na agent din. Nagpakiusap yung kaibigan ko, pakibalik mo na yung pera niya. Hindi pa ba nibalik yun? Hindi pa. Yan, isa din yan guys sa mga pag may ganyan na pera agad na maghingi, line up diretso na mag-ano na kayo, pag gano'n, magkano na kuha sa kanya? Ang sabi ng kaibigan ko, nasa 5K yata, pero inaano niya yung... May ano pa siya doon, may parang binalik na pero hindi pa naman. Parang inano niya lang, yung binigyan niya lang ng pauna, tapos ganyan. Parang hulugan na gano'n nangyari. Yung ginawang hulugan, yung pera mo, binigay mo ng buo, pagbalik sa iyo, ginawang hulugan. Ay. Mahirap yun, ganun. Yung nangyayari ganun. Kaya nga, please na madam, maawa ka. Pangit yan ipakain sa pamilya mo, maawa ka dyan. Kawawa naman yung mga tao na pinukunan nyo ng pera. Yan ang mahirap, pre. Yung nabibiktima talaga dyan, yung mga bago. Kaya guys, lagi kayo nire-remind sa mga ganyan. Kasi nga, ayaw ko kayo na mapunta sa mga nauna na. Ayaw ko naman kayo na, sa bagay, pre, hindi naman kasi sila magtatanda hanggat hindi nangyayari sa kanila eh. Hindi nila na-experience. Yung may nag-message sa akin, sabi sa akin, idol, na-scam ako. Sabi ko, okay yan. Okay yan. Kasi hindi ka magtatanda eh. Ngayon, hindi ka na may scam kasi na-scam ka na eh, di ba? Magkakaroon ka ng aral ba sa buhay na hindi mo dapat pala ito ginawa. Kasi hanggat hindi ka nagkakaroon ng experience about dyan, hindi ka matututo. Diba? Anong masasabi mo sa mga ganon na naka-experience ng scam? Siyempre, madadala na talaga yan kasi Kaya nga dapat ingat-ingat lang. Yan. Ingat kayo talaga. Kasi ngayon guys, dito sa Macau, to be honest, ang dami na nilang ginagawang paraan. Ang dami na nilang mga strategy na mahulog ka nila sa sa patibong. Diba? Kaya guys, yung mga walang alam dyan, mag-aral kayo. Kasi isa kayo sa mga target ng mga dito. Yan. Paano pala yung yung kumbaga sa internet, saan ba mas mura? Mga load ganon sa Middle East tsaka dito. Doon? Parang naman doon? Ay, siyempre, wifi pala doon, no? Free wifi doon Free wifi doon. Wala din pala problema sa internet connection, Wala naman problema. Dito wala na, okay naman. Siyempre, yung isang daan mo na dito, malaking kinabang mo naman eh. Isipin mo, isang daan, isang buwan din. Isang buwan na yun, di ba? Oo. Daming porn na mapapanood mo. Porn talaga, no? Ang lakas pa sa Viva Max. Walang loading diretso. Viva Max. Yan guys, malakas yung internet dito sa Macau. Kung gusto mo ng live, alam niyo na yan. Okay. Ayan, ito lang muna guys yung natin. Lesson for today. And abangan yung part 2. Ayan, shoutout sa lahat. Ayan, thank you so much. And sana may natutunan kayo na mabuti, hindi masama. Kaya namaste.